Hello po sa ating lahat. Narito na naman po tayo para sa pagpapatuloy ng ating lesson patungkol sa research design. So ito ay mahabang lesson kaya sinadya nating hati-hatiin yung lesson na ito para sa module 2 nang sa ganon ay mas maintindihan ng lahat. So, ito ay pagpapatuloy pa rin ng designs and research useful in daily life. So, ngayon ay nandito tayo sa tinatawag na triangulation, no? So, how will you triangulate your research? Pag sinabi nating triangulation, refers to the process of ensuring that any defects in a particular methodology are compensated by use of another or appropriate points in the design. For example, if you carry out a quantitative survey and need more in-depth information about particular aspects of the survey, you may decide to use in-depth interviews, a quantitative method. So pag sinabi nating triangulation, no? Bukod doon sa data na nakalap natin sa ating quantitative research, nagkandak pa tayo ng mga interviews, no? Para nang sa ganon ay mas mapatibay pa yung ating claim doon sa result ng ating study, no? So ito yung tinatawag din minsan na mixed method kasi hindi lang quantitative ang ginamit kundi mayroong kasamang qualitative method. Dahil ang interviews ay nasa isa sa mga methodology o isa sa mga tool na ginagamit sa qualitative method. So dahil siya ay pinaghalo natin yung mga pamamaraan na yan, so iyon ay tinatawag na mix o sa terminology nga na ginagamit natin ngayon ay triangulation. So what steps will you take to ensure that your research is ethical? No? So isang aspect pa yan doon sa ating research design na kinakailangan nating siguruhin na ang ating research ay nagtataglay ng tinatawag nating ethical. So ethics in research is a very important issue. You should design the research in such a way that you take account of such ethical issues. Ano yung mga ethical issues na yan? Informed consent, have the participants at the nature of the research explained to them. So halimbawa, tayo ay kumuha ng mga participants. So dapat pinapaliwanag natin o hindi dapat natin i-disclose ang kanilang mga identities. Hindi dapat natin inilalabas ng basta-basta yung kanilang yung mga information patungkol sa kanila. So kinakailangan mayroong confidentiality. So kapag nilabas natin yung mga information patungkol sa kanila, so yan ay lumalabag na tayo, no? Doon sa ethical o doon sa mayroon ng ethical issues tayong nilalabag. Then meron din tinatawag na anonymity. So checking whether you have permission to transcribe conversations with a tape recorder. So sabi natin kanina ay isa sa pamamaraan, no? Sa triangulation ay yung pag-i-interview. So kinakailangan ay ipakita natin doon sa ating in-interview kung paano ang pagkaka-transcribe at kung mayroon ba tayong pahintulot na i-transcribe yung conversation natin sa kanila. So always treating people with respect, consideration, and concern.
So kung tayo ay hihingi ng mga data sa isang tao o sa isang participant, so dapat ay nagpapakita tayo ng respect, no? Ng consideration, ng concern sa kanila. So, yun yung sa ethical issues. Then, how will you ensure the reliability of your research? So, reliability, this is about the replicability of your research and the accuracy of the procedures and research techniques. Will the same results be repeated if the research is repeated? Kumbaga ay yun yung sa replicability. Kapag inulit ba yung research, ganon pa rin yung magiging uh, magiging result ng ating study. Hindi ba mababago o hindi ba, kasi pag nabago yan, ang ibig sabihin ay hindi mo na i-conduct ng tama yung research, no? So kinakailangan kahit na anong gawin ay ganun pa rin ang magiging result para mayroon siyang accuracy. Will this the same results be repeated, no? Pag inulit, ganun pa rin yung results. Are the measurements of the research methods accurate and consistent? Yung mga ginagamit nating measurement, tama ba at consistent ba? Baka naman sa height halimbawa ng halaman na ginamit natin ay centimeter, tapos sa iba naman ay inches, no? Or inch. So hindi siya consistent. So kinakailangan pagka height or mga length, kung gumamit tayo ng centimeter sa isa, centimeter sa lahat, no? So kinakailangan consistent. Could they be used in other similar contexts with equivalent results? Would the same results be achieved by another researcher using the same instruments? Is the research free from error or bias on the part of the researcher? Baka naman gusto mo mapaganda yung result at hindi mo na sinunod yung tamang methodology, no? Sa halip na organic fertilizer lang, naglagay ka ng inorganic para lumaki lang yung halaman, no? So kinakailangan ay hindi natin gawin yun, dapat hindi bias. Do the participants say what they believe in the management or the researcher wants? For example, in a survey done on some course material that on a mathematical module received glowing reports, which led to the researcher to wonder whether this was anything to do with the author being the head of department, no? So iiwasan natin yun lagi, no? Yung pagiging bias natin doon sa ating mga doon sa mga participants, sa data natin kinukuha. Then validity. How will you ensure the reliability of your research? Sa pamamagitan ng validity. How successfully has the research actually achieved what it set out to achieve? Can the results of the study be transferred to other situations? Does X really cause Y? In other words, is the researcher correct in maintaining a causal link between these two variables? No? So, talaga bang tama na kapag ganito yung naging dahilan, ito ang magiging resulta? Ganun. Pag naglagay ba tayo ng fertilizer na ito, yung klase ng fertilizer na ito, ay talagang ang result ba ay growth and development sa bahagi ng halaman? So yun yung ibig sabihin na. So kinakailangan ay mayroon tayong valid result, no? Is the research design sufficiently rigorous? Have alternative explanation been considered? Have the findings really be accurately interpreted? So baka naman mali yung pagkaka-interpret natin ng ating result, no? Have other events intervened with which might impact on the study? Example, a large-scale redundancy program.
For example, in an evaluation of the use of CDs for self-study with a worldwide group of students, it was established that some groups had not had sufficient explanation from the tutors as to how to use the CD. So this could have affected their rather negative views. No? So kinakailangan ko ano ang iyong explanation doon sa isang group. Ganon din ang explanation mo doon sa isang group. Hindi dapat kulang sa kabila o sobra-sobra sa kabila, malinaw sa kabila, malabo sa kabila. So dapat ay patas, pareho yung pagkaka-explain kung paano siya gagamitin. Halimbawa, gumamit tayo ng isang material doon sa ating study. O halimbawa ay mga SLMs, no? O yung mga halimbawa ay mga worksheet. So paano yung direction dapat? Baka magkaiba yung direction, no? Baka sa kabila ay Tagalog o Filipino, sa ibang group naman ang binigay natin ay English. So pwedeng magkaiba ng result. So kinakailangan ko ang ginamit mo ay English dito sa isa, ang gagamitin mo doon sa kabilang group ay English din. No? So ganun yung ibig sabihin nun. So how will you ensure the reliability of your research? So generalizability are the findings applicable in the other research settings. Can a theory be developed that can apply to other populations? For example, can a particular study about dissatisfaction among lecturers in a particular university be applied generally? So this is particularly applicable to research which has a relative wide sample, as in a questionnaire, or which adapts a scientific technique as with the experiment. So kumbaga ay yung ating bang yung research ba halimbawa sa mga syudad ay applicable naman na result doon sa mga nasa liblib na lugar o sa mga kanayunan. So dapat ay titingnan natin yon, no? So baka hindi naman applicable, no, sa ibang places yung ating tapos i-introduce natin yung research natin, sasabihin natin ay ito dapat, ito lumitaw doon sa aking pag-aaral. So hindi siya pwedeng matanggap dahil hindi siya applicable, no? Dahil magkaiba yung situation halimbawa. So kinakailangan ay may transferability. Can the research be applied to other situations, particularly relevant when applied to case studies? No? Yung bang mga modules na tinatanggap ng mga nag-aaral sa mga remote areas ay katulad din ng mga nasa syudad, no? At yung mga estudyante ba, yung pagkatuto ba ng applicable ba yung mga modules na yan, no? Na doon sa situation ng mga nasa remote areas, kung yan din ang ginagamit doon sa mga sa syudad na magkaiba ang situation doon sa mga liblib na lugar, no? So dapat tinitingnan natin bilang isang researcher yon. So kaya dapat doon sa recommendation nakalagay kung saan lang siya applicable. In addition, each of these sections in this feature on quantitative and qualitative approaches to research design contain notes on how to ensure that the research is reliable. Then punta tayo sa sampling techniques. In order to answer a particular research question, the researcher needs to investigate a particular area or group to which the conclusion from the research will apply. The former may comprise a geographical location such as a city, an industry,
an organization, group of organizations such as a particular firm, type of firm, a particular group of people defined by occupation, consumption of a particular product or service, gender, etc. So this group is termed the resource population. No? So halimbawa ay sa buong probinsya. Yan. So kukuha lang tayo ng sample. No? Gusto natin pag-aralan yung lahat ng mga estudyante. No? Yung academic performance ng lahat ng estudyante sa buong let's say Occidental Mindoro. Tapos kukuha lang tayo ng sample doon. Hindi natin lahat sila ay isasali doon sa ating participants doon sa ating study. So yun ay tinatawag na sampling techniques. Sampling may be done either probability or in non-probability basis. So ano ba yung tinatawag nating probability sampling? In probability sampling, each member of a given research population has an equal chance of being selected. It involves literally the selection of respondents at random from the sampling frame, having decided on the same size, or the sample size rather. This type of sampling is more likely if the theoretical orientation of the research is positivist and the methodology used is likely to be quantitative. No? So yan ang probability sampling. Lahat ng kasamang population mayroong chance na mapili na maging sample. So hindi yung pipiliin lang natin, hindi. Lahat ng estudyante halimbawa ng isang eskwelahan, lahat silang may chance na mapili at mapasali bilang sample doon sa ating study. Kadalasan nga iyan ay kapag quantitative, no? So, pwede natin gawin yung probability sampling sa pamamagitan ng random. So, kapag random sampling, the selection is completely arbitrary and a given number of the total population is selected completely at random. Pag sinabi natin random, hindi halo-halo sila dyan, no? Halo-halo yung ating mga respondents, then magpipick tayo doon, no? Para siyang halimbawa po pwedeng draw lots, no? So ganon. So lalagay lahat ng mga pangalan, then i-draw lots natin. Hindi natin alam kung sino ang mabubunot. That is random sampling. Then meron namang systematic. Every ninth element of the population is selected. So this can cause a problem if the interval of selection means that the elements share a characteristics. For example, if every fourth set of a coach is selected, it is likely that all the seats will be beside a window. No? So ganun yung magiging halimbawa sa isang nakaupo ang mga population, no? So kada pang-apat na upuan yun ang pipiliin mo. So ganon ang tawag na systematic. O kaya naman ay yung mga papasok sa gate, halimbawa mga estudyante papasok, yung bawat panglima na papasok sa gate yun ang pipick upin natin as sample, no? O kaya naman ay titingnan natin doon sa logbook, yung bawat pangatlong tao na nakapirma sa logbook. So yun ay tinatawag nating systematic. Then meron din tinatawag na stratified random. The population is divided into segments. For example, in a university, you could divide the population into academic, administrators, and academic related. A random number of each group is then selected. It has the advantage of allowing you to categorize your population according to particular features. No?
halimbawa, ang pinag-aaralan mo ay junior high school na mga bata. So, magkakaiba yung population ng grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. So, ang gagawin mo ay stratified random. No, may computation yan. Iko-compute ng statistician. Ilan ba ang kukunin mo sa grade 7? Ilan ba sa grade 8? Sa grade 9 at grade 10? Depende sa kung gaano kadami yung population ng group nila. So, ganun yung stratified. Sa non-probability sampling naman, so here the population does not have an equal chance being selected. Instead, selection happens according to same factors such as convenience, accidental, being present at a particular time, at lunch in the canteen. This is an easy way of getting a sample, but may not be strictly accurate because the factor you have chosen is based on your convenience rather than a true understanding of the characteristics of the people or the sample color. Pag sinabi natin non-probability, halimbawa ay sa araw na ito gusto mong kumuha ng sample, pupunta ka sa canteen, sino yung nabutan mo doon? Lahat yun kukunin mong sample. Yun yung non-probability sample. Hindi mo na inisip kung magkakaiba sila ng section. So wala na yon, no? Kung ano lang madali para sa iyo, yun yung sa non-probability sampling. So syempre, hindi siya gaanong parang accurate, no? Doon sa baka yung maging result ay iba o hindi siya yung consensus ng buong population. Then may tinatawag din purposive. People can be selected deliberately because their views are relevant to the issue concerned. However, the drawback of the technique is its subjectivity. Your view of your selection criteria may change over the duration of your research. So you can be made of key informant technique. So yan ay people with specialist knowledge. Halimbawa, ang study mo ay patungkol sa teaching strategies, no? So yung hahanapin mo ng mga teacher, yung mga nasa master teachers, yung mga head teachers, o kaya yung mga key teachers na tinatawag, sila yung mga mas may alam o mas malawak ang experience pagdating sa teaching strategy. So sila yung mga key informant technique, no? Kasama yan, sila yung mga specialists. So ang tawag doon ay key informant technique under ng purposive. Then, using people at selected points in the organizational hierarchy. Snowball, with one person being approached and suggesting others. Nakapunta ka doon sa isang in-interview mo, o sa isang tao, sa isang teacher, then patatanungin mo, sino po kaya yung pwedeng interviewin o pwedeng gawing sample sa case na ito, may kaalaman doon sa iyong study. So yun ay pwede dyan sa purposive. Then meron ding quota, no? The assumption is made that there are subgroups in the population and a quota of respondents is chosen to reflect this diversity. So this subgroup should be reasonably representative of the whole, but care should be taken in drawing conclusion for the whole population. For example, quota sample taken in Manila would not be representative of the whole of the Philippines, no? So, halimbawa, yung mga survey dyan sa eleksyon, no? Sino ba yung popular na kandidato? So, hindi ibig sabihin nagkaroon ng nag-conduct sa Metro Manila ng survey, ang result ay si Juan ang mas mataas. Hindi ibig sabihin nun ay yun na ang pulso ng buong bansa. Kasi marami pang lugar na hindi naman
kasama sa survey. So kaya ang ginagawa diyan sa quota, depende sa dami. Halimbawa, Metro Manila ay 2 milyon ang tao. So kukunin mo ilang percentage niyan sa buong Pilipinas, yun lang kukunin mong sample diyan. Then sa Mindanao, gano'n, sa Visayas, no? Para makuha mo yung quota ng bawat lugar na magre-represent naman sa kabuuan ng ating bansa, no? Kaya sa panahon ngayon ng pandemic, parang napakahirap paniwalaan na nakakapag-survey pa yung mga survey companies para alamin kung sino yung pulso ng tao pagdating diyan sa ating mga posibleng maging kandidato, no? Kaya tayo ay huwag tayong maniwala basta-basta sa mga survey kasi minsan yan ay bayad. Yan ay binayaran para maging pabor doon sa mga kandidato. So hindi ibig sabihin mataas sa survey, yun ang ibubuto ng natin, no? So kinakailangan ay maging mapanuri tayo. Baka nililin lang tayo ng mga survey results na yan. Mabuti kung tayo ang nag-survey, so alam natin na susunod tayo doon sa design, sa tamang methodology sapagkat yan ang pinag-aaralan natin ngayon. Okay, so yan, maraming salamat. Yan yung ating lesson sa araw na ito. At mayroon pang kasunod ang topic na ito, no? Dahil napakahaba nga, so hinati-hati natin. So kaya inaasahan natin na sa susunod ay panunuorin uli ninyo para mas maunawaan natin paano ba yung pagdidisenyo ng ating research at makabuo tayo ng ating research at the end of the school year, no? So magandang araw at goodbye.